Good morning! Ipapakita po namin sa inyo ang kagandahan ng aming Veggie C compare sa other vitamin C na existing sa market. Halimbawa, familiar tayo doon sa ascorbic acid. Ang ascorbic acid, kadalasan ito ang ating iniinom at ipakita namin ito kasabay ng aming Veggie C, ng sodium ascorbate natin. For example, makakainom tayo na nabibili natin sa mga drugstore ng ascorbic acid gaya ng mga branded o generics. At katulad nito, tutulungan na natin na magtunaw ito sa loob ng ating tiyan kapag ating ininom. At tingnan natin kung ano ang magiging effect nito sa loob ng ating katawan. At kunin naman natin yung ating Veggie C. At makikita natin ang kaibahan at ang advantage ng sodium ascorbate ng Veggie C compare sa ascorbic acid sa regular vitamin C. Ang unang test natin na gagawin ay itong energy test. Kasi tayo ay umiinom ng mga tubig para mapalitan yung mga electrolytes na kailangan ng katawan natin. At yung electrolytes, ito po yung negative and positive ion. Through bulb tester natin, nakasaksak po ito sa 220 volts, 100 watts. Kapag prines po natin yung button, iilaw po ito. Kaya natin siyang pailawin kahit hindi natin pinupush yung button. For example, ito po, ididip lang po natin ito sa ating ascorbic acid at makikita po natin kung ano ang magiging effect nito doon sa bulb. Malakas po ba? Mahina yung ilaw. O napapailaw niya pero hindi po ganun kalakas. No? Medyo malabo po. Compare po doon sa ating vitamin C na sodium ascorbate ng Veggie C, makikita po kagad natin yung difference. Nagbibigay po, baka sabihin po ninyo, dinaya. Titingnan natin ulit. Yung ascorbic acid, ito po ang naibibigay niya sa ating energy. Nagko-conduct yung energy sa atin. Medyo mahina compare sa ating Veggie C. At kung mag-additional tayo ng additional load, tingnan po natin kung ano ang magagawa nito. Same process po. Kapag pinindot natin yung button, under po yung electric fan at the same time iilaw yung bulb. Ngayon, kapag idinip po natin ito sa ating ascorbic acid, tingnan nyo po ang magiging effect. Medyo mahina po na hindi niya napapa-under kapag may additional load na. Pero kapag wala po, wala rin. Pero ito, kapag yung ating Veggie C, ano po ang result? Ayan. Napa-under niyan yung electric fan at the same time yung bulb na pailaw niya ng malakas. Kaya makikita natin yung difference ng ascorbic acid at gain din ng sodium ascorbate ng ating Veggie C. Ang ascorbic acid, 25% lang ng vitamin C yung na-absorb ng katawan. At yung 75% is flush out na. Kaya pag once na umihi po tayo, makikita natin na color yellow ang ating ihi. Compare sa ating Veggie C, 96% ng vitamin C ang na-absorb ng katawan natin. Minimal flush out, only 4%. At kung titingnan natin ang advantage pa ng ating Veggie C, ay ito po. Through alkaline tester, makikita natin kung ang isang substance is alkaline or acidic. Kapag sinabing alkaline, tayo po ay ang ating katawan is healthy. Kapag acidic po, prone tayo sa mga chronic diseases. Ang alkaline, kailangan na nagre-range po tayo ng 7 above pH. No? Compare sa 7.0 below, ito po ay acidic. Kaya through alkaline tester, tingnan po natin kung ang ating ascorbic acid is alkaline or acidic. Siyempre pa, from the word ascorbic acid, makikita natin doon na acidic siya. Kaya nga kung titingnan natin, nasaan po siya? Color yellow ang ascorbic acid. Tapos, yung ating
sodium ascorbate ng PAC is alkaline. Makikita po ninyo dito sa chart kung nasaan po siya. Dito, color yellow, acidic. Dito po, color blue, alkaline base. Kaya, ang advantage ng ating sodium ascorbate ng BAC, ito po yung ating BAC, mapa-babies, pwede po siya, wala pong kinain o kumain, pwede po siyang inumin. Compare sa ascorbic acid, hindi po siya pwedeng inumin nang walang laman siyan kasi mai-irritate po yung ating stomach. At hindi po siya safe sa babies yung 500 mg, kaya mas advisable po yung 120 mg and 250 mg. Pero yung ating BAC po ng sodium ascorbate, wala po siyang overdose. Ngayon pupunta naman tayo dito sa makikita natin yung loob, no, ng capsule. Siyempre yung mga powder na nasa loob niyan. Ipakita ko lang rin po sa inyo yung ito po, for example, yung brand M natin. Kasi marami pong mga sodium ascorbate rin na existing sa market. Tapos ito naman po yung brand E. Ito naman po yung kilalang-kilala na brand F. At ito po yung ating PAC. Tapos, gagamitin rin po natin yung test para malaman natin kung ang isang yung effect nito sa loob ng katawan natin kapag ito ba ay antioxidant o hindi. Ito po yung apple, hatiin po natin sa gitna. Ang isa, a-applyan po natin ng ating BAC. At yung isa naman, yung another half, ay hindi po. Ito po yung isa na, kumbaga sa loob ng katawan, yung isa na umiinom ng vitamin C, yung isa naman yung hindi umiinom. At makikita natin mamaya kung ano yung difference nito. Okay? Tapos, balikan natin in terms ng detoxification nito. Yung detoxification test. Ito naman po, kasi based on study, 75% ng katawan natin is composed of water. Kaya for example, as representation, ito po yung ating katawan, yung baso, tapos sa loob ng katawan natin, ito po yung 75% of water. Tapos, familiar tayo doon sa mga free radicals. Yung mga free radicals, ito po yung mga toxins na sumisira ng mga cells natin. Saan ba natin nakukuha ito? Parang, as representation, yung mga free radicals, yung mga toxins, ito po, no, yung gamitin natin na pang-represent yung povidone iodine. Mataas po kasi ang acidity nito. Kaya nga doon sa original case nito, may mark na bungo. Tapos, external, pwede, pero pag in-intake natin internal, hindi po siya pwede. Kaya, saan ba natin nakukuha yung mga toxins, mga free radicals? Ito po. For example, lack of sleep. No? Kulang tayo sa tulog. Tapos, lack of exercise. No? Tapos, yung mga processed food. Ano pa? Siyempre, na-encounter natin yung air pollution, yung water pollution. Sa mga cellphone, sa mga TV, ano yon? Yung mga radiation. Tapos, kasama pa dyan yung stress. Ano po yung nakaka-stress sa atin? Walang pera. Pag wala tayong pera, nakaka-stress. Ano pa? Kapag si Mr., pasaway, Mrs., malgenan, manugang, etc., anak, at marami pa po ang iba. Kumbaga, sa loob ng katawan po natin, ganito po ang nangyayari. Dumadami yung mga toxin na nasa loob ng katawan. At once na kapag marami na yung mga toxin sa loob ng katawan natin, anong next nito? Umihina yung ating immune system.
At once na humina yung ating immune system, madali na po tayong kapitan ng mga chronic diseases. Kaya bakit po ba tayo umiinom ng vitamin C? O kasi para palakasin yung ating immune system. At bukod roon, una, tandaan natin yung ating katawan, wala po itong kakayahan na mag-produce ng sariling vitamin C. O kung saan ba natin nakukuha? Nakukuha po natin ito doon sa mga fruits and vegetables na kinakain natin. At kapag nakakaramdam halimbawa po tayo na sumasakit yung ating likod na wala naman tayong ginagawa, nangangahulugan, mayroon tayong vitamin C deficiency. Kaya bakit po tayo umiinom? Simple lang po ang reason. Kapag uminom po tayo ng vitamin C and sodium ascorbate ng VGC, ganito po ang effect sa loob ng katawan po natin. Tingnan po ninyo. Yung mga toxins sa loob po ng katawan natin, ano po ang nangyayari? Ito po. Yung mga toxins sa loob ng katawan natin, kapag tayo ay uminom ng sodium ascorbate ng VGC, ito na po yun. Now, na-neutralize ng vitamin C ng VGC yung mga toxins sa loob ng katawan. At kapag ito, tayo po ay uminom ng isang capsule o dalawang capsule o apat na capsule o mas marami pang iba, nangangahulugan na mas protected tayo doon sa mga toxins. Bakit? Kasi once po halimbawa, ayan na naman po, kulang na naman po tayo sa tulog, lack of sleep, no? Kasama pa yan yung mga processed meat, kumain na naman tayo, stress, etc., etc., etc. Wala na pong effect. No? Kumbaga, protected tayo, pinalakas natin yung ating immune system. Pero makikita pa rin natin kung bakit advantage yung ating VGC compared doon sa other sodium ascorbate. Unang-una, makikita natin dito sa mga powder, no? ng mga sodium ascorbate, tayo gumagamit po tayo ng fine powder. Yung the rest, gumagamit naman ng mga crystalline powder. At the same time, when it comes to capsule, ito po ang kaibahan. Bakit? Kasi po, ito, bilangin ko na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito po yung ginagamit natin at tunaw test, no? Makikita po natin dito na yung brand M, ayun pa po. Hindi pa rin siya natunaw. Compared doon sa brand E, hindi pa rin po. Yung brand F, gayon din po. Pero yung ating VGC, na-dissolve na po siya. Ano po ba ang advantage kapag ang capsule natin is madaling matunaw? O syempre pa, nangangahulugan yun na madaling ma-absorb po ng katawan natin yung vitamin C na nasa loob nito. At kapag madaling ma-absorb, meaning mas madaling mag-effect ito sa ating katawan. Kaya, bakit po ganito? Kasi ito po, yung other capsule ng ibang mga sodium ascorbate na existing sa market ngayon, gumagamit po sila ng mga capsule na capsule gel o bovine. Ang bovine po, i-derive po ito doon sa from ox or cow, meaning galing po ito sa animals. Compare sa ating VGC, ito po, plant-based po ito. No? Kaya from the word veggie, meaning vegetables. Okay? Ang kagandahan rin po nito, ito pong ibang mga capsule na ito, ang component po nito is fatty acid. Pero ang sa atin po, chlorophyll, which is rich in alkaline. Kaya maganda po, no? Nakikita po natin kung ano po yung ating gustong inumin ng vitamin C. Ngayon, ito pa po yung isang test na ipinakita natin sa inyo kanina. Ito naman po, yung sa apple. Ngayon sa apple, makikita natin na isa na nag-take ng vitamin C, ano po? Ayun yung antioxidant. No? Fresh na fresh pa yung kabila na in-applyan natin ng VGC compare sa isa na hindi nag-vitamin C. Makikita po na nag-oxidize kagad yung apple. Ano po ang effect nito sa loob ng katawan natin? Siyempre pa, yung isa na uminom ng vitamin C, mas matagal silang tumanda, no? Mag-age yung kanilang balat. Pero yung isa, siyempre pa, wala siyang panlaban doon sa mga free radicals. Alam naman natin na yung mga scavenger ng mga
toxin sa loob ng katawan natin is yung antioxidant. Okay? Kaya ito po, very effective para sa atin na iinom tayo ng vitamin C, ng PAC, ng sodium ascorbate, araw-araw.